Pilidon kayo ang pulong sa Dios. Kaya kung ang mga tong lawas nagkinahanglan siya magkakaon katulusos kaadlaw, ang ato sa kalagnon nga bahid nagkinahanglan sa pulong sa Dios aron makamaluwas, aron makabaton sa kinabuhiwan nga katapusan, aron makabaton ug maayong relasyon sa Dios. Amen. So tungod kay natao ta nga dunay espiritu, apan patay lang kini atubang sa Dios tungod sa pagpakasala ug sa atong pagkadawtan, no? Tao buhi to physically mo nang mingon siya diha asiso sa libro ni ni Mateo nga pasagdi ang mga patay maglubong sa ilang mga minatay. So kung imo nga sutaon ug maayo usa kini ka gililo nga sambingay nga pagkasulti. Kaya usaw man nimo paglubong sa patay ngadto sa minatay. So pasabot ni Jesus diri pasagdi ang mga tao nga patay physical maglubong sa ilang pasagdi ang mga tao maglubong sa ilang pasagdi ang mga tao nga patay sa espiritu maglubong sa ilang minatay nga physical. Kaya ang tanang tao nga nakasala tubangan sa Dios patay spiritually at tubangan sa Dios. Kitang tanan nakapsa sa ginatawag og spiritual death. Espirituhanong kamatayon. Una nga importante kayo nga makabatuntag pulong sa Dios, importante kayo nga masabtan nato ang pulong sa Dios. No? Kay klaro kayo tataw kayo nga ang tao gyud. Walay tao nga nagkinahanglan sa pulong sa Dios kundi ang tanan nga nagkinahanglan sa pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios makabaton kini o magdala kini ngadto kanadto sa kaluwasan. Siguro sa milabay nga semana no gi-celebrate sa tibuok kalibutan ang ginatawag og Semana Santa. Meaning mahina gihandom sa daghang mga tao, sa daghang mga magtotoo kang Christ ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang mga pag-antos ibabaw sa krus Kalbaryo. Ug ang libro sa Isaiah 53:3 gaingon ngayon sa diha sa Isaiah 53:3 gitamay nato siya ug isalikway nakasinati siyang mga kagulaanan ug mga pag-antos. Wala gani mo tanaw kaniya, wala nato siya tagda ug ipawalay dili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita-untay angay mag-antos ug ipasan ang atong mga lantoson. Apan giisip ang iyang mga pag-antos nga silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapango siya tungod sa atong pagkadawtan. Giantos niya ang kastigo nga may nagluwas ka nato ug pinaagi siya mga labod. Nangaayo kitang tanan sama sa karero nga naslag ug wala musubay sa ustungdalan. So diri gipakita ang mga pag-antos ni Christ. Yung siya tuwagi, gitamay nato siya ug ipakawalay dili lamang. Giantos niya ang kastigo nga may nagluwas ka nato. Wala nato siya tagda. Isamaran siya, nangapango siya. Ugani nagulas ang tubo ibabaw sa krus Kalbaryo. Walang gihandom sa mga tao. Sa malabay nga mga simana adlaw, ang kamatayon, ang mga pag-antos ni Kristo ibabaw sa krus. Kung kaya pinaagi na ito, kung kaya ang buktong pagi, aron ang tao mapasikuling na ito sa Diyos. Sa diyang mingon siya, sa katapusang pulong ang bigula siyang baba, mingon siya nga, natapos na. But pasabot, natapos na ang iyang buluhaton, natapos na ang iyang ministry, natapos na ang iyang katungdanan sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon. Kaya ang iyang mga pag-antos, o ito'y nakapaluwas na ito, o ito'y paagi ron ang tao mapasaylo sa iyang mga sala. Amen. Siguro magunaw-una ka nga dunay relihiyon nga makaluwas. Kung imo tukyon og maayo ang Biblia, mga taong relihiyoso ang nagpalansang kang Kristo ibabaw sa krus. Katong mga Parisiyo, mga Sadusyo, mga Eskriba, mga batid ko sila sa pulong sa Dios. Mga tao to nga nagtuon sa pulong sa Dios. Kung ang importante kayo nga kung doon na ka may relihiyon, ang importante na kay maayong relasyon sa Dios. Amen. Dili relihiyon ang gihanian ni Kristo, kung dili gani siya aron mapasiguli ang atong maayong relasyon ngadto kaniya. Amen. So, siguro na mga tao no, abot og Semana Santa, nagpalansang sa krus, nagsama-sama silang kaugalingon. Ugani kung imong subayon ang senaryo, sa panahon nga masakitan sila, mubalos. No? Pakita nimo nga ang bagi, gisipa ko nitong ganlagi, nagpailang ay Jesus ito gibunalan. Kung sa dihang mo nasakitan mo balos, isunod sa mga tao ang gihimo ni Kristo, pero muskuto sa dili. Si Kristo lang makahimo. Wala tao, wala si bisan-bisa makahimo. Sa gihimo ni Kristo nga mga pag-antos, dili na kaya sa tao. Amen. Paghimo na sa Dios, tungkol sa iyang pagmahalog, pagpangga ka nato. Kaya himo daw anak sa Dios, dili na magpakasala. Kaya ang sa diyang kami ito, bidawat kang Christ, dili na ka magpakasala. Kaya ang Dios, imo naman amahan. Kapag ang nagpalayan sa pagkasala, iya siyawa. Doon ay mga tao nga nagtuo kang Kristo. Nangalagat kuno, pero
nagpadayon Japon sa papagsala. Nag-angkon nga ang ilang reliyon makaluwas. Pero kung subayon nimo ang ilang kinabuhi, walay kausaban, walay kabaguhan. Importante kayo nga dunay tay kabaguhan, dunay tay kausaban sa akong kinabuhi. No? Maayong relasyon ang giyan ni Kristo aron mapatuma. Ang relasyon niya naputol sa Dios, sa tao, sa Dios mo na giyan ni Kristo. Kay gusto niya nga katong maayong relasyon mapasikuli. Nato kaniya. Ang tao musampit lang sa Ginoo pag dunay katalagman. Mo na mentalidad sa tao. Udo lang sa Ginoo pag naay katalagman, pero wala gani padayon sa kilayan. Kung imong subayon ng panghitabo karon sa kalibutan, nagkitas sa tapusan mga adlaw. Doon lagi na panahon nga balikanan sa Ginoo. Parang importante kayo nga sa dili ka na may tabo ng mga butanga o kung wala may Kristo nga mabalik ang kalibutan, importante kayo makapatuntag maayong relasyon sa Dios. Amen. Kaya kung suman sila sa dili, kung wala may Kristo mabalik ang kalibutan, wala may Kristo muani ang kalibutan, dili man kani matunaw ang kalibutan, apan ang tao magiging kamatayon. Wala yung makalinggawas, wala yung makapangulipas. Si Adan ug si Iban nag-edad og 900 kapin. Sila Abraham nag-edad og 135 katuig. Kung sa atong panahon karon ang tao tama lagi sa 70 yun ang salmo. 70 ka puwing ra kinabuhi sa tao siguro moabot og 80 apan puro lang kagul-anan ang iyang mangkon. Naata sa kinatawag og ang limit age limit sa tao 70 lang 80. 70 hangtod sa 80. Ang ban nga dili kaabot. Kung sa rason sa hinungdan nganong ang kinabuhi sa tao na kanang kamubo. Kung imo tukyo tumayo pulong sa Dios sala ang hinungdan. Siguro kana mga pagkaon ikaduharan ang rason. Kaya ato pagkaon kargadog kimikal, anay mga preservatives, mao na nakamubos kinabuhi sa tao. Apan ang pinakarason yun, anong nagkanam kamubos ang kinabuhi sa tao tungo sa sala. Tungo sa bisyo. Mana importante kayo na makapatuntag kaluwasan. Importante kayo na makapatuntag maayong relasyon sa Dios. Kaya imo tan-aw na panimalay nga perting gubuta, pisniyawa, animal, kulira, kalibatagok, manggula sa baba, tanaw nimo gubot kayo. Kung kaya pulong sa Diyos, Juan Jesus, yan yung yawa ang lamang pagpatay, paglaglag o pagpangawa. Yan siya ang gubuto ng atong kinabi. Yan siya ang gubaw ng mayong relasyon pamilya, sa pamilya. Apan yan is Kristo. Aron makapatuntag kagawasan gikan sa buhat sa kawan. Yan is Kristo, maluwas kita gikan sa buhat sa kawan. Manang importante kayo, ano na tayo mayong relasyon sa Diyos. Importante kayo nga mapasiguli ang atong mayong relasyon sa Diyos. Kung sa man ang imong riyon, kung sa man ang imong simbahan, kung nakaplagan imong kamuturan niya, pabilin niya. Kung nakaplagan imong kalinaw, kalipay niya, pabilin niya. Ang importante, tunay kausaban kabaguhan sa kinabuhi. Ang importante nga mitubi dawat kang Christ, kay ingon ang 1:12. Hinoon may mitubi dawat kanya. Usa sila gihatagak kung magimay mong anak sa Dios. Mahimo kang anak sa Dios. Sa mitubi dawat kang Kristo as Lord and Savior. Kung nakabaton ka kinabuhi wala katapusan. Kaya kinabuhi wala katapusan, lasa ka na sa Dios. Regalo ka na sa Dios. Pinadis tong pagtuo. Ug kung wala na dapat makita sa atong buhat, makita sa atong kinabuhi ang kausaban. Makita sa atong kinabuhi ang kabaguhan. Ay dili pwede lagi nga mayong tuko kang Kristo. Kaya ko sa Diyos, pero nagpadayon ka sa pagpasa. Importante na naay kausaban. Makita, ganun ay Kristo sa itong kinabuhi. Makita, ganun ay kabaguhan sa itong kinabuhi.